Nandito po tayo ngayon sa Pilcoa sa Quezon City kung saan magtitipon-tipon ang mga miyembro ng mga transport groups na magsasagwa po ng transport strike ngayong araw nito. Kabilang po dyan ang grupong Piston at pati na ang grupong Manibela. Itong mga grupong ito ay patuloy pong nananawagan sa gobyerno na gumawa ng aksyon para maibsan ang kanilang mahirap na sitwasyon. Bunsod pa rin ho ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. At doon ho sa kanilang aksyon ay naghain ho sila sa LTFRB ng 10 pisong taas sa pamasahe. At kung sakaling maaaprobahan po ito ay magiging 23 pesos na ang minimum na pasahe sa jeepney. Ngayong araw din po ito ay nakatakda ang rollback o ipapatupad ang rollback sa mga produktong petrolyo. 25 pesos po ang mababawa sa presyo ng diesel, 3 pesos and 41 centavos sa litro ng gasolina at 2 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Alamin natin dito sa ilan natin mga kapusong driver dito kung paano ba makakatulong itong kanilang mga kilos protesta o tigil pasada para maibsan yung kanilang sitwasyon. Kasama natin si Ginoong Renato Canons ng grupong Manibela. Mang Renato, kayo, titigil pasada ho kayo ngayon hanggang sa April 23. Tama po ba yun? Po ma'am, kami po naman ang pinaglalaban po namin sa tigil pasada po namin ay may baba lang po yung diesel sa balik po sa presyo na 55. Hindi po kami naghahangad po ng taas pasahe. Okay. Kasi po kawawa din po yung mga mananakay. Yun lang po yung amin. So, hindi ayun iniharap na 10 pisong taas pasahe, hindi ho sa inyo yun? Hindi po ako doon po sa Hindi kayo sang-ayon pagtataas. doon. Kasi po, ang maapektuhan po nun yung mga mananakay po natin, taong bayan. So kung sakali babalik ko sa 55 pesos per liter ang presyo ng diesel, okay na po kayo doon? Ay wala na pong protestang magaganap po. Okay. Yan, Sa yan ngayon po yung mga halimbawa ngayong araw na ito, 25 pesos po ang ibababa sa diesel, hindi pa rin po sapat yon. Hindi, ito pa rin po yung sinasabing pagbaba. Ito pa rin po sana sa mga gasolina na sinasabi nila bababa ng 25, pagdating sa gasolina hindi naman po natutupad. May mga ganun ho ba? Meron po. Kunwari sinasabi sa balita 25 pero sa mga gasoline station hindi po. Kaunti lang po ang ibinababa. Ganun ho Opo. ba? O ba, kailangan malaman ho natin yan. Thank you mga Renato ha. Thank you po. Samantala naman, makakasama natin si Ginoong Christian Abante. Sir, abante kayo dito ng konti. Ayan. So, ang inyong tigil pasada ay hanggang sa April 23. Ano ho ba ang adhikain nyo, layunin nyo doon sa 3 araw na tigil pasada? Ang layunin po namin dito, unang-una po talaga ay mapababa ang presyo ng petrolyo. Yun po ang ipinaglalaban namin. Opo. At paano ho yan? Hindi ba kayo parang nawawalan din ho kayo ng kita, pero Nawawalan po kami ng kita dahil hindi po kami nakakabiyahe. Pero sakripisyo lang po para po sa pagbaba ng presyo ng petrolyo para mapakinggan tayo ng Aba, gobyerno. dito yung unang pagkakataon na mayroon kayong tigil pasada. Ano ang magpapatigil sa grupong Manibela? Magpapatigil sa inyo na magkaroon ng mga protesta? Ano ang aksyon ang dapat gawin ng gobyerno para hindi na kayo magprotesta? Pag umaksyon po ang gobyerno at naibigay yung karapat-dapat para sa aming mga jeepney driver at lalo na sa mga commuter, kung mapababa ang presyo ng petrolyo. Magkano po yung gusto nyo ibaba? Yung maibalik lang po sa dati ng 55 pesos po. Okay, yun lang po. Ayun lang po. Tigil pasada. Hindi na kayo titigil Hindi na pasada. po. Dahil okay na po kami doon. Okay, Babalik na po 55 sa dati ang pesos kita per namin. liter. Bukod doon, wala na hong iba pang hiling? Wala na po. Okay, Yun lang maraming salamat. Ayan. Samantala, ito naman, alamin pa rin natin sa ilan natin. Sir, ikaw. Sir, halika po. Tita, sino manong? Kayo po ba, hindi ba kayo nawawalan din ng kita pag wala ho kayong biyahe? Wala po. Pag walang biyahe, di wala pong kita. Paano po yun? Paano ho yung pangangailangan Ay di, nyo? sinasakri po siya nga namin. Ang aming kahilingan nga po, kaya kami nakikisama sa para po maibaba yung Dahil po kung magtataas naman po kami ng pamasahe, di kawawa naman po yung mga commuter. So hindi kayo Yung sang-ayon mahihirap. doon na itaas ang pamasahe? Ang amin pong ibalik sa dati. Ang Apo. presyo ng ibaba. Okay, nako, yan po yung ating mga kapusong jeepney driver. Nasabi nga ho nila kapag ho sila ay nagtitigil pasada, nawawalan din naman sila ng kita. Kaya lang, kailangan nilang ilahad yung kanilang panawagan sa gobyerno, no? At yun nga ho, sinasabi nila, si Christian at saka itong isa nating nakausap,
ibalik lang sa 55 pesos per liter at titigil na ho sila sa pagpuprotesta. Okay na sila doon, ibalik sa 55 pesos. Wala na ho silang hihilingin. Samantala, yung nakikita ho natin, ito may mga stranded na ho tayo, mga pasahero dahil alas 6 na ho ng umaga. Marami na hong papasok sa kanilang mga tanggapan. Ayan, nakikita ho natin yan, may mga stranded na mga pasahero at naghihintay ng kanilang mga masasakyan papunta sa kanilang mga pinapasukan. Pero dahil nga po tumigil sa pagbiyahe ang ilang miyembro ng Manibela, nagtipon-tipon lamang ho sila dito sa Pilcoa para sa kanilang 3 araw na tigil pasada. Nakikita ho natin sa mga oras na marami ho tayong mga kababayan na naghihintay ng kanilang mga masasakyan. So nakakalat din naman ho dito yung mga tauhan ng MMDA para matiyak na magiging maayos pa rin po ang lagay ng traffic. May mga tauhan din po tayo ng pulisya para matiyak na magiging tahimik at payapa ang sitwasyon dito sa kabila po ng tigil pasada ng grupong Manibela at ng grupong Piston. Mamaya, tabayan na po natin ang panayam natin sa National President ng Piston. Mula po rito sa Pilcoa, balik po tayo sa studio. Deportation at paggamit sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC ang ilan sa mga posibleng paraan para mapabalik si dating Congressman Zaldico sa Pilipinas ayon sa isang international law expert at sa National Bureau of Investigation. Tikom pa rin ang Czech Republic Police at Ministry of Justice kaugnay sa kaso ni Ko na nila itinuturing nilang specific case. Narito po ang aking unang balita. We will bring Zaldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Naharap sa patong-patong na kaso si Ko kaugnay ng flood control scandal. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech si Ko matapos daw niyang magtangkang lumabas sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers kaya di pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon matipid ang impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Ko. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Gaano nga ba kahirap itong gawin, gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic? Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Tew, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there, especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng i-argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. The other thing is, pwede niyang i-argue yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. Sabi ni Attorney Tew, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Hirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang isa pang paraan para mapauwi sa bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tew, karaniwang nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. Hindi rin daw itinuturing na malaking hadlang ang medical reason kung may kakayahan namang tugunan nito sa Pilipinas. Pinalutang din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng paggamit ng UN Convention Against Corruption o UNCAC para mapabalik sa bansa si Ko. Kapwa signatory sa UNCAC ang Pilipinas at Czech Republic. Czech Republic and the Philippines is both signatory. So we have
mutual responsibility on this matter. Posible rin daw ito ayon kay Tiu. Nakasaad dito na magtutulungan ang mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Parehong tumaas ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research. 54% ang nagsabi na nagtitiwala sila sa Pangulo nitong Marso, mas mataas kumpara sa 48% noong Disyembre. Ang bise naman meron trust rating na 55%, bagyang tumaas kaysa sa 53% noong Disyembre. Sa performance ratings, 55% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang mga tungkulin. Tumaas mula sa 51% noong Disyembre. Mula naman sa 54% noong Disyembre, bumaba sa 50% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng Vice Presidente sa kanyang tungkulin. Walang nagpakomisyon sa naturang survey na sinagutan ng 1,200 Pilipino sa pamamagitan ng face-to-face interviews. May margin of error ito na plus-minus 3%. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang OVP kaugnay sa resulta ng survey. Ginawa po ang survey nitong March 19 hanggang 25. Sa panahong yan, ramdam ang epekto ng gyera sa Middle East sa presyo ng langis at iba pang bilihin. Naharap din sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kinagigiliwan online ay isang tsuper na kasama ang kanyang fur baby sa pamamasada sa Imus, Cavite. Literal na barker ang umeksena kasi ng fur baby na si Apple nasa front seat at kwento ni News Cooper John Patrick Cabelleza. Biglang tumalon papasok sa jeep si Apple na parang hinintay na makarating ang kanyang fur parent. Biyaheng Binakayan papuntang Imus Palengke ang ruta nila. Kwento ng anak ng jeepney driver sa GMA News, malapit talaga kay Apple ang kanyang tatay na nakasama rin niya sa dating tinutuluyang terminal. Kinatuwa naman ng netizens, pati ng mga pasahero sa jeep ang eksenang yan. May halos 200,000 views na at may 30,000 reaction na online. Ang summer outing na ilang bakasyonista naging extra fun dahil sa paandar na synchronized swimming. Para ba naging Summer Olympics ang birthday outing, nagmababarkadang ito mula sa Sampaw-Isulan, Sultan Kudarat. Dive pa lang, pang-champion na ang PEG. Ang simpleng laro-laro bilang paghahanda sa kanilang practicums sa aquatics, hinangaan pati ng professional synchronized swimmers. Hindi rin nagpatalo ang magtutropang ito sa Davao City. Sa kanilang entry ng synchronized swimming, may cannon dive, underwater dive at palifting spa. Ang dalawang videos na yan meron ng 5 million views online.